Nakomatos ang kapatid ko at natubuhan siya sa leeg dahil doon dumadaan ang hangin pero walang ginawa ang mga magulang ko kundi magsisihan. Kaya natatakot na rin ako sa buhay ng pamilya ko dahil uso pa noon ang sinusyuktay ng mga pulis kapag alam nila na nagbebenta ka o gumagamit. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Bebe. Siya po ay pang-apat sa 8 magkakapatid at dinala sila ng kanilang lola sa Maynila para mailayo sa kanilang ama na isang Addictus Benedictus. Binigyan sila ng kanilang lola ng isang maliit na bahay sa probinsya dahil maganda naman ang kanyang negosyo at siya na din ang nagsuporta sa kanilang lahat. Habang ang tatay naman nila ay never nagtrabaho dahil palagi lang siyang dumidilihensya ng pangkain nila sa araw-araw. Hanggang sa naghirap ang kanilang lola dahil nalugi na ang kanyang negosyo kaya napilitan ng mama nila na mangibang bansa para doon na magtrabaho. Pero wala pang 1 taon ng mama nila sa abroad, bigla na lang dinapuan ng matinding sakit ang kanilang kapatid na bunso hanggang siya ay nakomatos. Nung una ay hindi nila inamin sa kanilang mama na nasa ospital ang kanyang kapatid dahil ayaw nila na ito ay mag-alala. Dahil kasalukuyan din pinapagamot ang kanilang mama dahil nagkaroon ito ng matinding depression at pagka-homesick. Pero hindi naman nagtagal ay nalaman din ng mama nila ang totoo kaya umuwi ito ng Pilipinas nang walang dalang pera. Nakarecover naman ang kapatid ni Bebe at pinayagan na siyang makauwi pero natubuhan siya sa leeg dahil doon dumadaan ang hangin. Pero bigla na lang silang nawalan ng kuryente kaya nahirapang makahinga ang kaniyang kapatid na isugod naman siya sa ospital pero binawian na siya ng buhay. Dito pa lang nagsimula ang kanilang paghihirap dahil araw-araw nagsisisihan ang kaniyang mga magulang sa pagkawala ng kaniyang kapatid. At wala pang 1 taon ay pumanaw na rin ang kanilang lola kaya nag-decide ang magkakapatid na ibenta na ang nag-iisang bahay ng kanilang lola para ipangtustos sa burol at libing. Napilitan silang bumalik ng Maynila dahil doon gustong tumira ng kanilang papa dahil bumalik na siya sa kanyang bisyo at doon laganap ang syabams. Dito nila naranasan na matakot ng husto dahil bukod sa paggamit ng kanilang papa ay nagbebenta din siya. Nakita ni Bebe kung paano sila husgahan ng ibang tao dahil sa gawain ng kanilang papa dahil kahit siya mismo ay nakikita niya ang mga transaksyon. Matindi ang trauma ni Bebe dahil uso pa noon ang sinusyuktay ng mga pulis kapag alam nila na gumagamit ka at nagbebenta. Hanggang sa niraid ang kanilang bahay at nahuli ang kanyang papa, tuluyan na siyang nakulong pero sa hindi nila inaasahang pagkakataon, ilang araw lang ay naaksidente naman ang isa niyang kapatid. Takot na takot si Bebe dahil naranasan niya nang mawalan ng kapatid pero sa awa naman ng Diyos ay naoperahan ng kapatid niya at tuluyan ng gumaling. Pagkalipas ng 3 taon ay huminto na sa pag-aaral si Bebe dahil hindi na nila kinaya ang bayarin at nagtrabaho na lang siya sa isang BPO. Lumipat na rin sila ng probinsya pero napapansin ni Bebe ang palagi ang pag-uwi ng mama niya sa Maynila. Kaya dito na nila nalaman na ang perang pinagtatrabahuhan pala ni Bebe na ibinibigay niya sa kanyang mama ay ginagamit lang nitong pangsugal at gumagamit na rin ng syabams. 5 kasi sila magkakapatid na nagbibigay ng pera sa kanilang mama dahil iisang kapatid na lang nila ang nag-aaral. Kaya walang masyadong iniintindi ang mama nila hanggang sa nitong nakaraang linggo lang nalaman nilang lahat na nakalabas na pala ang kanilang papa sa kulungan. Malinaw ang kanilang naging usapan na kapag nakalabas na ng kulungan ang kanilang papa, sabay uuwi ng probinsya ang kanyang mga magulang para sabay na rin makapagbagong buhay. Pero kahit ilang beses na sila magbigay ng pamasahe para makauwi sila ng probinsya, hindi sila umuuwi dahil gusto nilang doon tumira sa Maynila para ipagpatuloy ang kanilang bisyo. Kaya sobra na ang galit ni Bebe pati na rin ang kanyang mga kapatid sa kanilang mga magulang dahil hindi pa rin sila nagbabago. Hindi porkit malalaki na kami ay kaya na namin ang mga sarili namin at pwede na nila kaming abandonahin. Palagi nilang pinipili ang mga sarili nila at ang kanilang bisyo kaya gusto ko lang pong humingi ng payo kung tama pa ba na bigyan pa rin namin sila ng pera. Kaya sana po ay mabigyan nyo ko ng payo. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At ang sagot ko dyan ay hindi na sila dapat binibigyan ng pera lalo na kung sama-sama lang nila ginagamit. Kaysa ipadala nyo sa mga magulang yung mga Addictus Benedictus at mga sugalero ay ipunin nyo na lang para sa kinabukasan yung magkakapatid. Para kung sakaling dumating man yung panahon na may mga ilangan sa inyong magkakapatid, may ipong kayong sapat para makapagtulungan ulit. Sa ngayon kasi, mas safe kayo magkakapatid kung malayo kayo sa mga magulang nyo pero sana piliin pa rin talaga nila na magbago.